faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Hi everyone, magandang gabi po sa inyong lahat. Araw po ng Monday para po sa ating FBK, 5 minutes video, ngayong araw po ng Lunes. At kamusta po kayo? Nawa po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Muli po ang inyong lingkod, Aljay Dailisan po ng Hillcrest Family Life Baptist Church. Sa gabing ito, ang ating pong pag-aaralan ay makukuha po natin mula po to sa ikalawang Timoteo 3, 6 hanggang 7. Chapter 3 verses 6 to 7. At basahin po natin, may ilan sa kanila na gagamit ng panlilinlang upang makapasok sa mga bahay ng mga babaeng madaling malinlang. Ang mga babaeng ito ay inuusig ng bigat ng kanilang mga pagkakasala at itinutulak sa sari-saring pagnanasa. Verse 7, lahat na ay gustong matutunan ng mga babaeng ito, ngunit kailanmay hindi nila nauunawaan ang katotohanan. Pagpalain nawa ang ating mga binasa. Yan po. Kung basahin po natin sa wikang English, 2 Timothy chapter 3 verses 6 to 7, for of this sort are those who creep into households and make captives of gullible women, loaded down with sins, led away by various lusts. Verse 7, always learning and never able to come to the knowledge of the truth. Yan. Ang tema po natin ngayon ay facing the challenges of dangerous times. Yan po ang tema natin sa buong linggo. Alam niyo naman po, tayo ngayon po ay humaharap sa matinding hamon ng ating buhay. So, kung mapapansin po ninyo, ay nag-uumpisa ng magtaasa ng mga bilihin. Kanina nga, nung ako po ay nagpa-gasolina ng aking tricycle, ang gasolina po ay 78. Yung iba, yung mga malalaking kumpanya, ay umabot pa ng 90. Isipin nyo from 52 per liter, ngayon umabot na ng 70 plus. So ang laki po ng itinaas. So malaki pong malaking kawalan po yan sa ating lahat. Bakit po? Dahil pagka nagtaasan na yung langis na yan, mag-uumpisa na magtaasan ng pati ng mga binibili natin sa palengke. Lahat ng mga kinakailangan natin nagtataasan na yan dahil lahat po yan inaangkat, gumagamit po ng langis ng sasakyan. So automatic, lahat po ng ating bibilin ay nagtataasan na. So bakit po may ganyan? Yan po ay epekto ng nagaganap na digmaan po sa Middle East. Yan. At aminin natin at hindi, lahat po tayo dyan ay magiging apektado. Ito po ay maaring magdudulot po ng kaguluhan. Maaring kung halimbawa ang ating langis ay mauubos na yung sa ating imbakan, hindi natin masasabi, baka sa susunod na buwan wala na tayong mabiling langis dahil nga nagkakaroon ng economic embargo mula sa Middle East, iniipit nila yung langis at hindi makarating sa atin. So maraming pwedeng mangyari, Yan. Maaring magdulot ng kaguluhan. Ang mga lahat ng kaganapang ito ay tanda ng nalalapit na katapusan o nalalapit na tayo sa pagdating ng mga huling araw. Yan. So, sa panahong ito ay may sinabi si Apostol Pablo kay Timoteo at yun po yung ating binasa. Pero mas maganda po yan kung maumpisahan nyo po yung pagbasa mula po sa pinakauna versikulo, kung mapapansin niyo po dito, si Pablo po ay parang mentor, teacher o coach ni Timoteo dito, tinuturo yung mga dapat na gawin ng isang mananampalataya. Kung mababasa po natin yan sa verse 1, ang sabi, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. So, nagbibigay na ng babala si Apostol Pablo, nagbibigay ng warning,
nagtuloy-tuloy ang kanyang pangangaral dito, ang pagko-coach kay Timoteo, no? Sa panahong ito na kung saan ay may kaguluhan, ay may mga lalabas na mga ganitong klase ng tao. Ano kaya ayun, no? Ano kaya ang mga ito? Ano kaya yung ibig sabihin ni Apostol Pablo rito, no? So, kung mababasa po natin sa verse 2 hanggang 4, sabi rito sa verse 2, no, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi. I'm sure lahat yan nakakaharap nyo sa araw-araw, no? Maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, yan medyo mayabang, yan, mapagmataas, mapagmalaki, yan, mapagsamantala. Marami niya ngayon, mapagsamantala. Suwail sa magulang, marami din ngayon yan, yung mga sumasagot-sagot sa magulang. Yan. Walang utang na loob, yung hindi marunong tumanaw dun sa pinagkakautangan ng loob. At lapastangan sa Diyos. Ano pa, sa verse 3, sabi rito, sila ay magiging walang pagmamahal sa kapwa. Walang habag, walang awa yan, no? Mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sa verse 4, sabi rito, sila'y magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Yan. At itong mga tao na ito, no, itong mga ugali ng tao na ito, ang matindi pa nito ay nagpapanggap pa ng mga makadiyos. Matatawag natin silang false teacher o yung tinatawag na huwad na guro. Sabi sa verse 5, no, sila'y may anyo ng pagiging makadiyos. Ngunit, hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. So yan, sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo na iwasan ang mga ganitong klaseng tao. Kasi, kumbaga, yung nag-aanyo sila na makadiyos. Pero hindi mo makikita sa kanila yung bunga ng Espiritu. Yan, yung fruit of the Spirit. So dito, binanggit niya, no? Kung bibilangin mo lahat ng mga traits na yan, 19 godless traits ang ibinanggit dito ni Apostol Pablo. Yan. 19 separate qualities which are said to be condemned. Yan. So, ito matindi talaga to. Bakit? Kasi nagpapanggap pa naman silang makadiyos. Yan. So, sa verse 6, sabi rito sa verse 6, no, kung saan yung ating teksto, may ilan sa kanila na gagamit ng panlilinlang upang makapasok sa mga bahay ng mga babaeng madaling malinlang. Ang mga babaeng ito ay inuusig ng bigat ng kanilang mga pagkakasala at itinutulak sa sari-saring pagnanasa. Oh, makinig kayo mga kapatid, no? Napakahalaga na itong ating pinag-aaralan. So, yan. Ang mga huwad na guro na ito ay mapanlinlang, no? Na pumapasok sa mga tahanan upang bihagin ang mga taong marupok ang pananampalataya. Partikular ang mga nadadala ng iba't ibang pagnanasa. No? So, sila ay nagtuturo ng walang humpay, ngunit hindi kailanman nakakarating sa tunay na kaalaman sa katotohanan ng Diyos. So, alam nyo, pinipilit kong isipin, no, bakit ang ginamit dito ni Apostol Pablo ay mga babae. Ulitin natin yung pagbasa sa verse 6. Mailan sa kanila nagagamit ng panlilinlang upang makapasok sa mga bahay ng mga babaeng madaling malinlang. Ang mga babaeng ito'y inuusig ng bigat ng kanilang mga pagkakasala at itinutulak sa sari-saring pagnanasa. Yan, no? Niisip ko kung bakit mga babae ang ginamit, no? Bilang isang lalaki, ako, katulad ko po, no, ay naranasan ko din po na manligaw sa aking may bahay. Yan. So, ang isang manliligaw ay dapat magagaling sa pangungumbinsi, no? Hindi lantaran na sumasalungat. Halimbawa, minsan kailangan kahit na hindi mo gusto, pero para mapasagot mo yung babae, kailangan sa umpisa ayunan mo yung mga gusto niya. Yan. So ganun tong mga false teacher na to, no? Hindi lantaran ng pagsasalungat.
At kapag may masama kang motibo, dapat ang mga galawan mo ay siyempre mapanlin lang. Nagkukunwari ka na isa kang mabuting tao, nagkukunwari ka na isang malinis, yung mga ganun ba, mabait. Yan. Ang postura mo ay siyempre yung yung mapanghalina, yung dapat medyo nakakaakit na ano mo, di ba? Yung postura mo. So, ang isa pang katangian dyan ng isang false teacher, yung magagaling sila magsalita, yung tinatawag na mabulaklak na dila. Yan. Ano pa? Yan ang paraan ng mga huwad na guro para makapasok sa isang pamilya. Di ba? Sa isang pamilya, kapag ka mayroong naiiba, parang, alam mo yun, nagkakagulo-gulo na, no? Dahil nga may napasok na yung pamilya na yan. Ganon din sa isang tahanan. Yan. Kahit nga sa church, pag kami nakapasok na iba, di ba? Kaya niyang makasira, di ba? Yun. So, they usually deny the gospel. They will always twist the truth. Yan ang pinaka nakakatakot diyan, no? At diyan sila magaling. Kanina nga, no, sa habang nag-scroll ako sa Facebook, no, merong isang babae doon na sa TikTok, TikToker siya na nangangaral at kung nag-viral na siya ngayon, no, kung napapansin nyo, ay inakusahan niya sila Tetelestay, sila Jai Vlogs, at yung mangangaral na si Bueno, preacher na si Bueno, na si Ian Akda, mga magagaling yan na tagapagsalita, mga vlogger na magagaling sila na pagdating sa Panginoong Hesus sa pag-share ng gospel. Magagaling yung mga yan. Inakusahan ngayon itong babae na to na yung mga yan ay false teacher. So yan, parang mabulaklak siya magsalita, magaling, no? So yan, they deny the gospel, they will always twist the truth. Yan. Pinapasok nila mga bahay at binibihag nila ang mga mahina ang pananampalataya. Mga taong madaling maimpluwensyahan. Mga kapatid, sino ba sa inyo ang mga ganyan klaseng Kristiyano? Yung excuse me, yung mga madaling maagaw, yung mga madaling mapaniwala. Yan, madaling maimpluwensyahan. Sabi doon sa verse 7, lahat na ay gustong matutunan ng mga babaeng ito, ngunit kailanmay hindi nila nauunawaan ang katotohanan. So yan, walang katapusang pag-aaral mga kapatid, walang katotohanan. Talata 7, inilalarawan dito ang mga taong palaging naghahanap ng bagong katuruan o palaging nag-aaral. Para bang narinig mo na yung tama, dapat makontento na tayo dun sa tamang narinig natin na yan. No? Nagtataka ka bakit may mga tao na nagpatuloy pang nag-explore pa. Kaya tuloy minsan pag nakapakinig sila ng isang huwad na guro, parang hindi pa nila napaniwalaan, parang hindi pa nila tinindigan at kinapitan yung una nilang natutunan doon na yung alam mo ng tama, pero bakit parang nagduda ka pa. So yan, nagbahanap ng bagong katuruan o palaging nag-aaral. Ngunit dahil sa maling motibo o maling guro, hindi nila matanggap o maunawaan ang tunay na mensahe ng Ebanghelyo. So, sa kabuuan, mga kapatid, tinutukoy nito ang panganib ng mga guro na nagtuturo ng kamalian na umaakit sa mga taong hindi matatag ang pananampalataya. So, dalawang bagay lang po ang aking gustong iwan sa inyo. No? Una, yung maging matalinong mananampalataya. Hindi tayo dapat nagpapadala sa mga emosyon at hindi tayo basta-basta nagpapadala o naniniwala sa mga huwad na guro. So, paninindigan natin, ang pangalawa, mga kapatid, una, maging matalinong mananampalataya. Pangalawa, paninindigang nakaugat sa kasulatan. Paninindigang nakaugat sa kasulatan. So, we should embrace what the Bible says about the gospel, and mahalaga na makinig tayo sa ating mga pastor dahil tayo ay mga tupa na nakikinig lamang sa ating mga pastor. So yan, in the last days po talaga marami
ang lilitaw na mga huwad o hidwang mangangaral, and we need to discern it by the Holy Spirit. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa gabing ito, Panginoon, na kung saan ay may natutunan kami mula po kay Apostol Pablo, na kung saan ay naging mentor siya ni Timoteo, Panginoon. Maraming salamat po sa aming narinig. Nawa, Panginoon, ay biyayaan niyo po kami ng spirit of discernment, Panginoon, na kung saan, Panginoon, ay manatili kami sa gospel na aming narinig. Mula po sa mga mangangaral, sa mga mentors namin, sa mga pastor namin, Panginoon, na hindi kami basta-basta maliligaw, madadala ng emosyon, madadala ng sinasabi ng iba, Panginoon. Panatiliin niyo po kami na nakakapit sa inyo, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa kabutihan niyo, Panginoon. Napakabuti niyo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po. Magandang gabi.